So for today's video vlog nga mga kaalpa, no, meron pala tayong biniling dalawang digital speedometer pang Yamaha MIUI 125 or M3. Ayan, bali version 2 at version 3 pala ito, no. Tapos naganap pala tayo ng lucky viewer natin. So ito yung lucky viewer natin, yung merong MIUI 125 na green. Ayan, so ito yung motor niya mga kaalpa, no. Bibigyan natin siya. So papapiliin natin siya kung ano yung gusto niya, kung version 2 or version 3. Tapos yung mag-wiring pala rito ay yung tropa natin na si Sir Japs ng RS Kamagay dito sa Panikitar Lock. At bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag niyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. May eco siya. Yung isang design. Tapos ito yung isa. Ito yung version 3. Ito yung latest. Ay, palang kulay. Ikaw, anong gusto mo? Pero mas maganda yata yan. Maganda yata yun. Saan? Depende sa... Kung anong trip niya? Yun, mas maganda yata yan. Parang hindi. Ano yung premium? Ilaw lang nag-iba. Simple lang. Yung ilaw lang nag-iba na. Lang ilaw. Wala na lang. At dito nga mga kalpa, no, nabutan din pala natin si Sir na magpapapalit ng wheelset dito sa MIUI 125 niya. Bali RB5 yung nilagay rito, tapos beast tire. Ayan, medyo malapad yung mga gulong mga kalpa, no. Ayan, napakaganda. Dati kasing Malaysian yan, tapos nabengkong ayaw niya na mag-Malaysian. So ito yung dating stock na socket niya. Binalik lang natin yung mga nakatap dyan, no. At dito nga mga kalpa, no, tinetrace pala natin yung wiring dito. Kasama natin si Sir Japs ng Kamagay. Nawala kasi natin yung manual guide. Pero madali lang yan. Kung sanay na sanay nyo ng wiring, kabisado nyo na po yung bawat pasikot-sikot dito sa wiring. So kapag bibili pala kayo ng version 2 at version 3 mga kalpa, meron po akong iwan na link dyan sa pin comment at dyan sa description box kung saan po natin binili itong digital speedometer. Nabili nga po pala natin ito kay Double Bubble Wrap dito sa Shopee. Nasa 1K plus lang po ito mga kaalpa, no. Sa may ko niya, MIUI 125S. Ayan yan. Anong kwento? Nakakabit siya sa Eco. Ito, no. Ay, hindi automatic eh. Eco, wala naman siya ano. Hindi, bali magpa ko niyan, re-recta kasi konse. Hindi naman MIUI 125S yung auto start system. Hindi, ito yan, no. Ito yung sa auto start system niya. Bali re-recta mo sa kanto. Green, red, no. Itong brown, red, check engine. Check engine, tama. Oh. Yung kulay blue green, no, eco. Ayan ang Eco. Tapos ito, park. So, park red. Ito yun. Yan yung ano to? Ay, yung kanina, no. Auto start system. Wala naman natin yung auto start. Irerekta siya. Nag-RPM siya, sige. Yung blue red. Negative to. Yung pula, no. Tingnan. Ay, hindi. RPM tong kulay blue. RPM yung kulay blue. Oh. Dalawa na lang. Ito RPM tong blue white. RPM ha. Tapos, hanganapin na lang natin is yung fuel. Fuel gauge. Black. Ito positive to, ito yung ground. Tapos yung high beam. High beam yung High beam. blue, no. Accessories tong black, no. Kasi accessories yung black. Tapos yung sky blue. Sky blue, Left na signal light. Tapos yung green, yun yung ground. Tapos itong orange, Yun yung right. right na signal light. Tapos yung blue, high beam. Tama. Same lang din sila ng wiring, no. Oo. Ang nalap lang natin yung ano, Fuel. So dito inintay lang natin na matapos mag-blink yung fuel gauge, no. Ayan. pang GY6 din sir. Yung kulay niya rito ay yellow white. Same lang din sila dun sa version 2. Nagkaiba lang ng design. Ayan, kita nyo tumataas siya. Okay na, no. Troubleshoot. Kaya pag ano, maghanap ng wiring kung walang diagram.
Ay, nakalimutan kasi natin kung saan natin nilagay yung manual guide. Pero pag bibili kayo nito, meron siyang manual guide. Yung mga papel, ayan. English na rin yung words dun, no? Ang purpose kasi nito, display siguro to nung fuel. Ito yung parang pinaka-negative na, no? Sa, ano niya, Ito na yung B+. or B+. Yan na yung Memory magsusupply to sa eh. lahat, no? Tingnan natin, tatarin natin kasi matay idea. Lagay natin yung accessories, mamatay yun. Pero dapat pag sinili natin, nakataas pa rin. May memory yan. Tingnan natin. Masyakabit natin ulit. Pag umangat siya ng hanggang sagad, ibig sabihin, memory yan. Memory niya yan. Ayan yung pinaka nagsusupply sa lahat, no? Tama. Oo nga. Kita mo na. Ito yung nagsusupply sa lahat, no? Pag tinanggal mo to, bababa siya, eh. Mababa siya. Mawalan siya ng kwenta. After nga natin matrace yung mga wiring mga kaalpa, no, dito magbabaklas muna tayo ng mga kaha. So lahat po ng buong harap dito, pati yung sa right side, ay kakalasin natin mga kaalpa, no. Kasi mamaya po magtatap po tayo ng wiring dun sa may B+ ng key ignition natin. At red white nga po pala yung kulay ng pulser ng MIUI 125 mga kalpa. Mamaya itatap natin dito yung kulay blue na wire. Yan po yung RPM natin. At kapag hindi po stable yung RPM niya dun sa pulser, ililipat po natin siya dun sa may ignition coil. So yun po yung pinaka-option natin. Kasi meron na rin po tayong experience dati sa version 1 kapag tinap po natin yung RPM sa may pulser, hindi po stable yung RPM natin sa panel gauge. So parang hindi po siya synchronize. Merong nagde-delay tapos merong nagpuputol-putol dun sa panel gauge natin, and then naka-stack up lang din sa taas. At dito nga mga kalpa, gagamit po pala tayo ng 2 meters na Japan Automotive Wire number 18. So dyan po natin papagapangin yung wire mamaya sa ilalim mga kalpa. So bali dito marami po kayong kakalagin, no? Hindi po siya plug and play lang. Dapat po maayos po yung pagkaka-wiring natin dito sa MIUI 125 para wala po kayong magiging problema in the future. So dito tinanggal din natin yung dibdib. So kailangan po natin kasing hugutin yung socket nung sa may key ignition dito. So ito po yung sa may B+ natin mga kalpa, no. So bali may sariling wire na rin po yan, pati yung RPM natin. So bali ito po yung gagapang pababa. So dito, maglalagay na rin pala tayo ng electrical tape. So pagsasamahin na natin yung dalawang wire dyan mga kalpa para magkasama lang sila at nakapababa sila dito sa may batalya ng motor natin. At dito nga mga kalpa, no, ulitin ko po, ito po yung B+ ng key ignition natin mga kalpa. Ito pong kulay pula. Bali, i-unplug po natin yan, tapos susukatin natin kung gaano po kahaba yung puputulin nating wire dito sa may stock na wire ng digital speedometer natin. Tapos ipapasok nyo lang siya dyan sa may butas dito. So para hindi po siya kumalas. Ayan, ganito po dapat yung gagawin ninyo mga kalpa, no. Tapos i-unplug nyo po yung socket and then itatap na lang po natin siya dito. Bali hindi na po tayo magkakat ng wires dito sa may B+. Para okay pa rin po yung wirings niya, at in case na magsawa po yung pinagbigyan natin, kung gusto nyo ibalik sa stock, ay okay pa rin po yung wirings ng motor niya mga kalpa.
Tapos ito pong binabalutan natin ng electrical tape, ito po yung kulay blue, ito po yung sa may RPM natin mga ka-alpha, no? Ayan, napapagapangin po natin siya dito sa ilalim ng batalya natin. At pagka napagapang na nga natin mga kalpay, tatap na nga po natin siya dito sa may pulser natin. Ido-double check po natin para kapag ka pwede po siya dito sa pulser natin, yung sa RPM natin, ay dito na po tayo magko-connecta. Pero kung hindi pa rin po siya synchronize, kung ganito pa rin po yung version 2 at version 3, doon na po tayo magtatap mamaya sa may ignition coil natin mga ka-alpha. At dito nga mga ka-alpha, no, do-double check lang natin yung wirings natin dito sa digital speedometer. So dito napansin namin, baligtad po yung signal light dito mga ka-alpha, no, yung wirings niya. So nasanay kasi tayo sa color coding ng Honda. Iba po kasi yung color coding ng Honda dito sa Yamaha. So bali yung pagpapalit nyo lang po dito yung sky blue tas yung orange dun sa may linya niya sa socket. Yan yung park light, yung solid brown, no? Wala. Yan yung park light. So dito nga mga ka-alpha, ayaw nung RPM natin dito sa may pulser. Bali ililipat po natin siya dito sa may linya ng ignition coil dun sa may kulay orange. So dito na lang natin siya itatap para mapagana natin yung RPM. Ito nga mga kalpa, itetest na natin, no? Final testing na tayo. Alright. Iba po ng animation, no? So, start muna natin. Tingnan natin RPM.
RPM siya. Pag binaba, Synchronize siya, no? Hindi kagaya dun sa pulsar mismo, eh. meron siyang... Left, right. Sa pulsar kasi parang shorted eh. May hazard. Okay. Tapos ginawa natin siyang pag nag-park light siya, gano'n yun. Pag nag-headlight siya ng high, nagana rin yun. At meron tayo yung combo. May Avengers siya rito, Gar. Ito para sa mga MIUI 125S, no? Oo. Ito kasi MIUI 125 siya. So, kinonekta na lang sa kusina. So, ganun lang yung wiring niya. Pero pwede nilang irekta, no? Para naka-on lang siya. Ay, taas ko nga dito, tapos paganayin natin yung speed niya. Yun, ayos. Bombayin mga Sir Japs. Sana all. Wala na rin echo. Oo. At kapag ka okay na nga po yung pagkaka-wiring natin mga kalpa, ibabalik na nga po natin yung mga kaha or pairings natin dito sa MIUI 125. Bale, ganito po yung magiging itsura niya kapag ka nagkabit po kayo ng digital speedometer. Marami po kayong kakalaging kaha rito. Wala pong plug and play mga ka-alpha. At dito nga mga kalpa, no, sundan nyo na lang din po yung color coding natin dito. So, bali dito mga kalpa, meron po kayong makakapang ganito yung pinaka-lock nya, no. So, ito po sa unang socket, yung unang box dyan, wala pong laman yan, no. Tapos, yung pangalawa, sky blue, solid blue. Tapos, pag binaliktad ninyo, yung green, orange, tapos black. So, screenshot nyo na lang mga kalpa, no. Ayan, ito po yung pagkaka-wirings natin dito. Tapos, ito pa yung mga ibang pinagtatap natin, yung yellow, white. Dadaan siya dito sa may kulay solid green. Ayan, so ito po yung linya niya mga kalpa. Tapos itong pangalawang socket, yung dalawa lang, blue green, tapos yung solid brown na may red. So ito siya mga kalpa, no. So ganito po yung connection niya. So ito po yung sa may lock ng socket. At yung blue-red naman mga kalpa, yan po yung pinagapang natin dito sa baba. Yung red po, yan po yung pupunta sa may ignition ng B+. Tapos yung blue-white, yan po yung RPM. Tapos itong green, red, yan po yung sa may auto start system natin. Nirekta na lang natin siya sa may busina para pag bubusina, magbi-blink-blink na lang siya. So nasa sa inyo na po yun kung saan nyo po siya ilalagay mga kalpa, no? At wala po kasing auto start system itong MIUI 125 niya. So standard version lang po ito. At ganito naman po yung itsura niya mga kalpa kapag kagabi. Ayan. So ito pong motor ng tropa natin. Bali, bumili rin siya dito sa Shopee ni Double Bubble Wrap. Bali, ito pong version na MIUI 125i, meron po siyang auto start system. Ayan, ito na po yung pinaka itsura niya kapag ka nagdadrive po kayo ng gabi mga kalpa, no? Napakaganda po niya. So, nasa sa inyo na po yan kung version 2 or version 3 po yung bibilhin ninyong digital speedometer. Same wiring lang naman po yung color coding natin dito mga kalpa. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano nga po pala mag-install ng full digital speedometer dito sa MIUI 125 or M3. At mag-iwan po ko ng link dyan sa pin comment at sa description box kapag gusto nyo pong bumili sa Shopee dito kay Double Bubble Wrap. At wag nyo nga po pala sanang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know gold is not enough.